Padalas nakakambal ng baha ang problema sa basura kaya paalala ng isang environmental advocacy group, responsibilidad ng lahat ang paglilinis ng paligid. Ang pamahalaan tuloy-tuloy raw ang flood control project sa Metro Manila pero aminado ang DPWH na hindi basta-basta matatapos ang malalaking proyekto. May unang balita si Darlene Kai. Tama na po. Sa pag-ulan sa Mandaluyong, naging malaking perwisyo ang baha sa ilang lugar. Bakas din ang mga naglutangang basura, pati mga patay na daga. Hindi maikakailang na ulit sa Mandaluyong ang pagbaha sa Maynila at Quezon City kamakailan na nasisi sa pagbara ng mga basura sa mga daluyan dapat ng tubig ulan. Sa Quezon City, inaayos na raw ng LGU ang drainage system sa mga lansangan malapit sa Don Antonio at Batasan, bunsod ng naranasang baha sa Commonwealth Avenue. Sabi naman ng DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang flood control project sa Metro Manila. Ngayon, ang instructions ni Presidente is we have to find a holistic solution tubig baha ng Metro Manila. Yung kasi yung watershed natin ng Metro Manila is nasa Sierra Madre. So sabi ni Presidente, gumawa tayo ng impounding structures pa doon para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Pero aminado si Bono na dahil malalaking infrastructure projects ito ay hindi yan basta-basta matatapos. Kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para sa flood management program gaya ng rehabilitasyon ng pumping stations. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang MMDA pero nauna na nilang sinabi na gumagana naman daw ang lahat ng 71 pumping stations. Iniikot din at nililinis ng MMDA ang mga estero bilang isa sa mga solusyon sa mga basurang nakabara sa mga drainage system. Ayon sa MMDA, may 273 creeks sa Metro Manila na may kabuang haba na 570 kilometers. Pero sabi ng environmental advocacy group na Eco Waste Coalition, hindi sapat ang flood control infrastructures at projects. Dapat daw talagang pagtuunan ng pansin ang problema ng basura. Ang solusyon ay hindi lang manggagaling sa gobyerno, pero kailangang pagtulungan ng bawat isa. Tayo disiplina ng ating mga kababayan sa huwag na magtapong-tapong sa bahagi ng ating mga duty bearers, yung mga nakaupo sa gobyerno na nasa mga lokal, ipatupad kung ano yung nasasaad sa batas, magkaroon ng segregation of stores, magkaroon ng scheduled collection para hindi halo-halo. Magkaroon din ng linis, no? Yung mga drainage kasi yun yung isang source ng pagbabaha dahil hindi umaagos yung mga drainage natin. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.